Eto, sunod mga kababayan. Ako, mangkigigil kayo dito mga kababayan. Bakit? Mga kababayan, sabi ni Robin Padilla. Itong sabi ni Robin, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ang sabi ni Robin, mga kababayan, isang taon na... The International Criminal Court. Maraming salamat po. Ngayong araw po, ika-11 ng Marso, ay inaalala po natin ang nangyari noong nakaraang taon. Ang ating pong dating Pangulo ay puwersang dinala. Puwersa? At ngayon po ay nakakulong. Anong puwersang dinala? Ano daw puwersang dinala at ngayon ay nakakulong? Pag sure di Robin, oy, hindi ka banlag hindi ka libat Sa The Hague, Netherlands. At ako po ay nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan na ang Senado po ay hindi naging tahimik dito dahil nagkaroon po tayo ng resolution number 28 na ito po ay yung expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest. Kita nyo, mga kababayan, ganito, bago ko ipagpatuloy, bigyan natin reaksyon. Ang sabi niya, puwersahang ikinulong. Puwersahang isinuko. Kung puwersahan yun, edi sana si Digong nagkapasa. Ito mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan si Senator Robin. Senator Robin, ayusin mo naman yung term mo. Kasi ang salitang puwersahan, edi sana si Digong may pasa. Si Digong sana itinulak-tulak, sinusubsob, tinali, pinusasan. Ganun sana ang nangyari sa kanya. May sugat, may pasa. Kung puwersahan yun kasi magkaiba ang binasahan ng Miranda rights sa puwersahan. Ang puwersahan, mga kababayan, makakita tayo ng pasa, sugat, or ano paman. Kasi puwersa edi sana kung puwersahan si Digong, edi sana pinatakbo siyang walang tsinelas. Edi sana kung puwersahan yun, hindi siya isinakay sa private plane. At saka, parang iba yata, Senator Robin. Ang salitang puwersahan, magkakaroon ka dyan ng panggigipit, no? Yung ipitin ka, higpitan yung posas, tapos kakaladkarin ka, hihilain yung buhok mo. Yan ang yan ang puwersahan. At pangalawa, Senator Robin, kung puwersa si Digong na inaresto at kinulong, bakit yung pulis ang nabukol? Nga, tanong ko lang, Senator Robin, kung puwersahan pala ang pag-aresto kay Digong, bakit ang pulis na umaresto ay nagkaroon ng bukol sa noo? Kung puwersahan, bakit yung pulis ang napuwersang nabukulan? Hindi ako nagpe-fake news dyan pakita natin, mga kababayan. Puwersahan nga ba si Digong? Ito ito. Pulis pinalo ni Hanilit. Puwersahan ba ang pagka-aresto? Ayan Naglabas ng larawan ang Philippine National Police, PNP, ng isang pulis na nagtamo ng malaking bukol sa ulo matapos umanong hatawin ng cellphone ni Jonileta Banz. Naglabas ng larawan ang Philippine National Police, PNP, ng isang pulis na nagtamo ng malaking bukol sa ulo. Ayun ba ang puwersahan? Ito yung gawin niyo! Saan dyan yung puwersahan? Kung puwersahan si Digong ang nagkabukol, si Digong ang nagkapasa. Bakit yung pulis ang nagkaroon ng bukol? Di ba? Saan yung puwersahan? Si General Torre pa nga lang, no? Tinulak na nga siya ni Hanilit Ito pa, isa pa. Kung si Digong ay puwersahang inaresto, bakit yung pulis ang nagkaroon ng bukol sa noo? Pangalawa, ito, Jen Torre, tinulak ni Hanilit. Ito mga kababayan. Ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, hindi kami ng isang abogado. Nag-volunteer nga si E.S. Mijaldea.
Kaya nga, na-delay pa yun. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet eh. Hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya Naiming naman dahil nila po. nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Ang first Diba? choice si Hanilet. Oh. Kita nyo? Kung persahan yan, bakit sila inananakit? Wala siyang dalang insulin. Ah. Wala siya lahat medication, hindi na-prepare. Anong persahan dyan? Anong klase kayo? Anong klase kayo? Anong klase kayo? Kita nyo yan? Persahan? Tapos sila yung nananakit? Ano yun, Senator Robin? Ayusin mo yan. Hindi ka talaga mananalo niyan sa sunod. Meron, saan yung sinabing, saan yung nakitang persahan? Tapos sasabihin pa ng anak ni Digong na, sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Kita mo kung persahan yun, kung ako ginaganong-ganon, sampalin ko yung muso nun, tanggal yung ilong nun na gawa. Kung pinirsahan yun, tapos gaganon-ganunin ang general, sabihin mo, saan ka dalahin, tangina ka. Kung ako general yun, sampalin ko mukha nun, lilipat yung ilong yung kabila, tabingi yun. Tabingi yung ilong na gawa, galing sa build. Sabihin mo, saan siya dalahin, tangina ka. Kung kayo, general, ganon-ganunin, matutuwa ka? Tapos sasabihin mo ngayon, presahan? Samantalang sila ang gumawa ng mga masasakit, ng mga salita. For humanitarian considerations. At nais ko lamang din po, Ginoong Pangulo, na ipaalala sa ating mga kasama na meron din po tayong proposed Senate arrest for humanitarian considerations. At nais ko lamang din po, Ginoong Pangulo, na ipaalala sa ating mga kasama na meron din po tayong proposed Senate Resolution number 307. Ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Yun lamang. Ayan. Sabi ni Robin, mga kababayan, gumawa daw ang Senado ng resolusyon na pauwiin si Digong at i-house arrest. Diba? Ang galing ng Senado, no? Wala pang 3 oras, nakagawa agad kayo ng resolusyon. Pero yung impeachment ni Sara, putang ina, dinili nyo ng dinili, hindi nyo ginagawa. Saan ka nakakita? Pag gumawa kayo ng batas para sa bayan, ang tagal-tagal maaprubahan, pero yung resolusyon para i-house arrest si Digong, ang bilis-bilis, wala pang 3 oras, tapos agad. Kita nyo? Ayan pakinggan nyo Na ito po ay yung expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest. Diba? Biruin nyo, wala pang 3 oras na kagawa kayo ng resolusyon, no? Na i-house arrest si Digong, pauwiin mula sa ICC, nag-request kayo, putang ina nyo. Pero pag gumawa kayo ng batas para sa taong bayan, putang ina nyo, 3 taon, 2 taon bago nyo maaprubahan. Pero yung house arrest ni Digong, wala pang 3 oras sa pirmahan nyo lahat. Diba? Hindi ba kayo nahihiya? Pagdating kay Digong, 3 oras lang, aprobado agad, 15 ang pumirma, 2 ang abstain. Pero pagdating sa taong bayan, putang ina, hindi nyo agad magampanan. Katagal-tagal nyo na nga dyan sa Senado, ang batas na gawa ninyo, siguro marami lang yung 5. Kita nyo mga kababayan? Noong gumawa sila ng resolusyon, wala pang 3 oras, 15 agad ang pumirma na si Digong ay house arrest. Pero yung batas na para sa bayan, sa kahirapan, mahal ng bilihin, gutom, sahod, putang ina, 3 taon, 5 taon bago maaprubahan. Pero pagdating kay Digong na i-house arrest, putang ina, 3 oras lang, aprobado na. Hindi ba kayo nag-iisip? Mga tuta kasi kayo ni Digong. Continue. Humanitarian considerations. At nais ko lamang din po, Ginoong Pangulo, na ipaalala sa ating mga kasama na meron din po tayong proposed Senate Resolution number 307. Ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them
reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. Yun lang. Ayan. Pangatlo. Yung unang resolusyon nila, yung pumirma sila na 15, 2 ang ayaw para si Digong ay pauwiin sa Pilipinas at i-house arrest. Wala pang 3 oras na aprubahan. Pero pag gumawa sila ng batas para sa taong bayan, tag 3 taon, 5 taon bago maaprubahan. Ngayon, pangalawang resolusyon. Yung isang resolusyon na yon ay para daw maiwasan sa lahat ng Pilipino na hindi basta-bastang isuko sa anumang korte. Isa na dyan ang extradition. Isa na dyan kung halimbawa makagawa ka ng kasalanan sa Amerika, hindi ka basta-bastang isuko sa Amerika, dito ka lang sa Pilipinas ikulong. Yung resolusyon na yan ay para sa taong bayan. Senator Robin, tanungin kita ulit. Sino po bang ordinaryong tao ang gagawa ng crimes against humanity? Sino po bang ordinaryong tao na magpa-implement na patayin diretso ang adik at hikayatin ang kapulisan na manlaban para may rason silang patayin ang adik? Sige? Yung resolusyon na yan, mapapakinabangan ba ng taong bayan yan? Ulitin ko mga kababayan, pakinggan ninyo. Senate Resolution number 307, ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and resolution nila na protect all Filipinos against extraordinary rendition. Paano namin makakamit yan, Robin? Tanong ko lang, paano namin mapakinabangan yan? Hindi naman kami kriminal. Bakit pumatay ba kami ng daan-daang Pilipino? Bakit pumatay ba kami ng 3 to 6 months? Ubos kayong adik, sinabi ba namin? Sinong Pilipino ang makikinabang yan? Politiko lang din na mahilig pumatay. Hindi kami kriminal, Robin. Hindi namin mapakinabangan yan. Sino namang tangang Pilipino para mapatulad kay Digong na iwasan na baka may mangyari pa na katulad kay Digong? Walang Pilipino, Robin, bukod kay si Digong lang ang bukod tanging nakagawa niyan, nakasuhan ng crimes against humanity. First ever in the Philippine history. Walang ganyan, Robin. Kaya yung resolution na yan, magiging basura din yan. Bakit? Sinong Pilipino para daw sa lahat ng Pilipino? Narinig niyo, mga kababayan? Senate Resolution number 307, ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition. Protect all the Filipino against extraordinary rendition? Saan mo na? Ano akala mo sa amin, mga kriminal? Ano akala mo sa amin, papatay kami? Ano akala mo sa amin? Mamamatay tao para protektahan at hindi kami isuko sa ICC? Tangina, walang ganyan! Kahit ako ganito, hindi ako pwedeng pumatay kasi alam namin ang sanctity of human life. Pusa nga lang, nakita ko sa daan, pinapakain ko, kinaampon ko pa, tapos papatay ng tao para maiwasan na extraordinary rendition. Ipa-implement nyo yan sa mga politikong kriminal. Huwag nyo ipa-implement sa lahat ng Pilipino kasi hindi kami kriminal. Ginagawa nyo pa kaming kriminal Kita nyo? Nagawa-gawa kayo ng resolusyon na para lang naman yan sa inyo. Hindi naman makikinabang ang taong bayan yan. Di ba? Hindi naman kami kriminal, Robin. Hindi kami mamamatay tao para ipa-implement mo sa buong Pilipino yan. Senate Resolution number 307, ito po yung resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them reasonable time prior. Hindi kami kriminal. Yun lang. Hindi kami makikinabang sa batas na yan. Ginawa nyo pa kaming kriminal. Kung ikaw ordinaryong nagtitinda ng isda sa palengke, makakagawa ka bang pumatay ng daan-daang Pilipino? Mangyayari lang yan. Kung ulitin ang ginawa ni Digong na extrajudicial killings. Kung sino man yung pangulong gagawa ulit ng ganun, siya lang ang susunod niyan. Pero pag sinabi mo sa taong bayan, labo. Anong klaseng batas yan? Hindi kami makikinabang yan. Yung ano na yan, pang self-interest yan. Self-interest yung resolusyon na yan. Kasi ang makakapag-avail ng ganyang resolusyon na hindi basta-bastang isuko katulad kay Digong, yun lang sing utak ni Digong, sing utak na mamamatay tao, sing utak na kriminal.
Yun lang ang makinabang yan. Huwag niyong idamay ang taong bayan kaya hindi kami mamamatay tao at hindi kami kriminal. Yun. Tapos sasabihin mo, pwersahang isinuko, pwersahang sinurrender. Saan ka nakakita ang pwersahang sinuko, sinurrender, binasahan ng Miranda rights? Saan ka nakakita na pwersahang sinuko, sinurrender na nakakasama at nabibisita ninyo? Ikaw pa nga, pumunta ka pa nga dun eh. Ay, naku, tigil-tigilan nyo ako, mga kababayan. Ay, tigil-tigilan nyo ako, DDS. Ito pa, sunod, mga kababayan. Kasi, ibig sabihin dito, yan. Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Pulong. Ano yung kay Pulong, Kent? Ito na. May kaakibat at may connection pa rin ito sa 1-year anniversary ni Digong ng pagkakulong sa ICC. Ano yan, Ken? Yung pagkakulong ni Digong sa ICC. Ang sabi ni Pulong, ito mga kababayan.